Nalalapit na nga ba ang katapusan netong si VP Sara Duterte, mga kababayan? Dahil sa March 25 po ay gugulong na po ang mini trial po ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, mga kababayan. At ano nga ba ang mangyayari kung sakaling ito pong si Sara Duterte ay hindi po dumating diyan po sa mini trial na yan? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, no, dahil nga sa March 25 po ay nakaset na ang mini trial po ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Okay, so siya po ay iniimbitahan na umattend po sa mini trial na to at sa ngayon ang naririnig po nating balita ay tila hindi pa sigurado kung a-attend po itong si Sara Duterte sa mini trial na yan. Pero no, kapag siya po ba ay hindi umattend, ano nga ba yung mga posibilidad na mangyayari, mga kababayan? No? Pero para sa akin mukhang mas mapapabilis po no, ito pong impeachment trial na to ni Sara Duterte. Pero syempre bago natin umpisahan itong ating balitaktakan, kayo ay akin inimbitahan, paki-click naman po ang like button dyan sa ibaba. At paki-subscribe na rin po yung isa nating channel, no, yung Mobs Reaction TV. Nandiyan po sa ibaba yung link, ilalagay ko na lang po dyan, mga kababayan. Paki-suportahan na rin po yan. Maraming salamat sa inyo. At lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay. So ito, panoorin muna natin itong balita na to, mga kababayan, bago po natin pag-usapan kung ano yung mga posibilidad na mga mangyayari dito po kay Sara Duterte kung sakaling siya po no, ay hindi umattend dito po sa nakakasang mini trial sa March 25. Umpisa muna natin, introhan natin ang balitang ito. Let's go. Can you walk us through lang po yung sa mangyayari sa March 25, yung first complaint po muna tatalakayin, paano po yung mangyayari, will there be, cross-examination, yung pagpipresenta na po ng ebidensya? Can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Okay, so yung mga complainants po ay kailangan mag-present no, ng kanilang mga ebidensya, mga kababayan, mga witnesses. So ito, no, mukhang magkakalabasan na dito ng mga alas, mga kababayan. No? Per ground. We've been discussing this with the members kasi if you will notice, the grounds in the third and fourth impeachment complaint are almost similar. So, we are seeing the possibility that while the presentation of evidence must be done per complaint, there is a possibility of adoption of witnesses, adoption of evidence, adoption of direct and cross-examination by the time we deliberate on the fourth impeachment complaint. But definitely, notwithstanding the fact that the answer of the respondent is not actually responsive to the allegations, she will still be given ample opportunity to present her evidence after the complainant. And in addition also, the rule is very clear that only the justice members are allowed to conduct direct examination and cross-examination, no? Which means that while the parties may avail themselves of the services of lawyers, no? The participation of lawyers with respect to the proceeding before the Justice Committee is limited only to assisting their clients. Okay, so yun, mga kababayan. So kailangan po talaga umattend ni Sara Duterte kasi inimbitahan po siya para no, maipagtanggol niya yung kanyang sarili o masagot po. No, bibigyan siya dito ng pagkakataong sagutin yung mga akusasyon laban po sa kanya. So ito po, mga kababayan, may due process. No, hindi ho kagaya nung isinisigaw ng mga DDS na wala daw pong due process etong impeachment kay Sara Duterte.
Yan po kasi yung pinapalabas nila, mga kababayan. Tinetechnical nila at sinasabi nila, no, na wala daw pong due process. At syempre, ito na mga didilis na nga na ito, hindi naman nila alam maintindihan dahil nga binibilog, no, yung utak nila o isipan nila, no, neto pong mga DDS vlogger na to. Sisigaw din sila, yung mga supporters ng mga DDS. Walang due process. Pero kung titignan natin maigi, mga babayan, no, due process is given to VP Sara Duterte. Binigyan siya ng pagkakataong sagutin, no, yung mga akusasyon sa kanya. Pero ano lang ba yung sinagot nila? Nagpasa sila ng sagot na hindi naman sagot, mga babayan. 'Di ba? Parang niloloko lang nila yung impeachment trial na to. Parang ganun yung nangyayari dito, mga kababayan. Parang hindi nila siniseryoso yung impeachment trial na to. No, hindi nila sinagot. Ngayon, bibigyan uli siya ng pagkakataon na humarap sa March 25 sa mini trial. Malalaman natin. No, ito, another due process na ibinigay kay Sara Duterte para depensahan niya yung kanyang sarili. Malalaman natin kung aattend ba siya o hindi. Pero ang tanong, ano nga ba yung mga pwedeng mangyari po sa kanya, no, kung siya po ay hindi umattend diyan po sa mini trial na yan? May plano nga po ba o may secret plan ba etong si Sara Duterte, no? Kung hindi siya a-attend diyan sa mini trial na yan, mga kababayan. No, actually ako naiisip ko po dito, no, posibleng siya po, no, sa tingin ko, no, mukhang minamadali na lang din nila yan. 'Di ba? Yung impeachment na yan para umabot sa Senado. O kung sakaling umabot po sa Senado yan, mga kababayan, doon po talaga magkakadikdigan, magkakabakbakan po yung impeachment na yan, mga kababayan. Dahil sa Senado po, no, mukhang may bilang pa po sa ngayon, yung pong Duterte Black. Okay? So, yan po siguro yung minamadali nila kasi natatakot siguro sila na baka abutan, no, ng warrant of arrest yung dalawa po na nasa Duterte Black. 'Di ba? Baka abutan ng warrant of arrest, lalo silang mawalan ng supporters diyan sa Duterte Black. Okay, so ito, panoorin po natin yung explanation netong si Attorney Bueno, mga kababayan. Kung ano nga ba yung mga posibilidad, no, na mangyayari kung siya po ay hindi magpapakita dito po sa mini trial na to, no, sa March 25, mga kababayan. Alright? Let's go. So sa ilalim po ng ating rules on impeachment, dyan sa mababang kapulungan sa House Committee on Justice, sila po dyan ay nagsisilbing parang isang prosecutor, parang piskal sila dyan eh. Sila po ay naghahanap lang sila dyan ng probable cause. No? Ibig sabihin, sapat ba yung ebidensya para sampahan ng kaso sa Senado itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte? Anong nangyayari nito pag ganitong hindi nga atin, hindi magsusumite ng ebidensya ng mga testigo? Paano yan? Diba? Ang pagdalo po sa isang hearing or mini trial katulad nito ay isa pong karapatan yan, hindi obligasyon. Pero kapag binigyan ka ng pagkakataon at hindi ka sumipot, ituturing yan ng isang waiver. Okay? Dahil hindi ka umattend, wala kang depensa na haharang o sasagot sa lahat ng paratang at ebidensya ng mga nagre-reklamo, no, laban sa iyo. Yung mga reklamo na yan, yung mga aligasyon na yan ay mananatiling unrebutted o walang kumukontra. Di ba parang disadvantage ng Department of Vice President kung hindi siya atin? So dahil dito, mas mabilis na makakapaglabas ng report ang Committee on Justice dahil wala silang ibang panig na pakikinggan. Okay? So parang sa din yan, sa fiscal level, no, babase na lang yan doon sa mga isinabit na reklamo, ebidensya, testigo, at magre-render ng decision yan on that basis. So lugi si Vice President dito, di ba? Pero bakit kaya pipiliin ng Vice Presidente na hindi na lang siya sumipot sa pagdinig sa House of Representatives? Alam niyo po, hindi lang ang simpleng pag-iwas. Ito ay isang predetermined na legal na habang. May ibang plano yan. Di ba? Alam niyo po, madalas kong bagay dito sa usapang batas, no? May balak yan na questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Ang kapo po ng Vice President ay maaaring maghain ng petition for certiorari sa Supreme Court.
sasabihin nila na itong House of Representatives ay walang jurisdiction o karapatang ituloy ang hearing. Grabe, no? So, may mga ganong plano pala talaga, mga kababayan. So, dadaanin na naman nila sa technicalities. 'Di ba? So, kapag dinaan nila sa technicalities, mga kababayan, wala na namang nasagot doon po sa akusasyon sa kanya. Ang tanong kasi, mga kababayan, bakit ayaw sagutin yung mga akusasyon sa kanya? 'Di ba? Bakit ayaw sagutin yung mga akusasyon sa kanya? Meron ba talagang itinatago, mga kababayan? No? Talaga bang ginawa ni Vice President Sara Duterte yung mga akusasyon sa kanya kaya hindi nila masagot-sagot? 'Di ba? Natatakot ba sila na mabunyag ang katotohanan? Kaya ganyan po yung kanilang ginagawa. More on technicalities yung ginagawa nila. So tatakbo na naman sila sa Supreme Court, mga kababayan. 'Di ba? Ko-questionin na naman nila yung jurisdiction. 'Di ba? Sabi nga, House lang po no ang may karapatan no na mag-impeach po o mag-umpisa ng impeachment process. Tapos tatakbo yan ngayon sa Senado. Ngayon, kung ganyan po ang mangyayari, mga kababayan, tila wala talagang nasagot o wala na namang masasagot dito sa impeachment complaint kay Sara Duterte. 'Di ba? Yan yung hinihingi ng taong bayan eh. Tapos, ang lakas ng loob, natatakbo sa 2028. Oh, yan ba yung iboboto ninyong presidente? 'Di ba? Involved sa malawakang korupsyon sa gobyerno, involved, mga kababayan, sa mga di umano, mga illegal na gawain. 'Di ba? Yung pera galing di umano sa mga illegal. 'Di ba? Tapos iboboto ninyo sa 2028? Yan ba yung gusto ninyo maging presidente? So bakit mag-a-absent? Kasi kung sisipot sila sa hearing, para na rin nilang kinilala or recognize na legal ang proseso ng Kamara de Representante. Ang pag-absent po ay isang paraan ng pagsasabing hindi namin kinikilala ang inyong otoridad, no, at kapangyarihan dahil labas sa batas ang inyong ginagawa laban sa akin. Kung ako yung busy, yun nasasabihin ko. Labag sa batas ang inyong pinagagawa. Wala naman kayong jurisdiction over my person. Di ba? At wala kayong jurisdiction to try the case. Di ba? So, anong target? Layunin po nila kumuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court para patigilin ang buong proseso bago pa man ito makarating sa Senado. Or, pagdating sa Senado, sabay file ng petition for certiorari, no? Together with the application for temporary restraining order. Grabe, no? Excuse me. Okay. Ngayon, dapat din natin tandaan na sa House Rules, ang mga abogado ng Vice President, yan po hindi pwede mag-cross-examine yan o magtanong ng direkta sa mga testigo. Kasi dyan sa impeachment, no, ang mga mababatas lang po ang pwedeng gumawa nito, yung cross-examine, no? Mag-examine at mag-cross-examine sa mga testigo. Ito siguro yung dahilan kung bakit pakiramdam ng kampo ng Vice Presidente ay bihadong-bihado sila sa House of Representatives. Kaya mas pipiliin nila ngayon na dalhin ang laban sa Korte Suprema o kaya sa Senado. Pero mas potensyal na unahin nilang dalhin ang kaso sa Korte Suprema para walang trial sa Senado. Di ba? Kung ikaw yung abogado, ganyan ang gagawin mo. Ililigtas mo ang kliyente mo sa trial. Di ba? Ay kung makachamba o makumbinsi mo yung Korte Suprema, di ba lang impeachment? Di ba? Kailangan kasi natin intindihin na yung hindi pagsipot, no, ng Vice Presidente sa mini trial na yan. Mini trial kasi ang sabi ni ni Congresswoman Luis Ro. Yung hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa mini trial ay hindi lamang po isang simpleng pag-iwas sa tanong. Tama. Ano yan? Isa yung calculated risk. Okay? Yung pag-absent ng Vice President sa Kamara ay binibigyan niya ng go signal ng House Committee na ilabas ang kanilang bala nang walang humaharang. Sige, ilabas mo yung cards mo. Ilabas mo yung bala mo. Oh, hindi man ako atin dyan eh. Ang bilis na sinasabi ni Chairman Luisto ay pabor sa mga taga-usig. Pero pabor din yan sa Vice Presidente dahil mas madali niyang mapapatunayan sa Korte Suprema na minadali at pinagkaisahan
ang proseso ng Yan walang na naman due tayo. process. Oh. Narinig na natin yan isang taon. Di ba? No? Yan na naman tayo mga kababayan. Due process na naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo pareho kami ng sinagot ni attorney. Narinig na natin yan. Sinasabi na nga ba natin? So more on technicalities pa rin. No, yung bibirahin nito mga to. Pero ang tanong kasi dyan mga kababayan, ano yung nasagot doon sa impeachment complaint sa kanya? Di ba? Again, wala na naman tayong mahihita doon sa impeachment complaint na yan. Wala na naman tayong maririnig na sagot. No, wala na namang mapaparusahan mga kababayan. Bakit? Dahil po sa technicalities. Di ba mga kababayan? Nakikita ninyo? So, doon yung birada nila eh. Yun yung birada na gagawin nito mga to. Alam niyo siguro after nito, wala na magpa-file ng impeachment diyan kay Sara Duterte. Kasi wala na eh. No? Wala nang wala nang pag-asa yung mga nangyayari. Dahil po sa ginagawa ng mga yan. Diba, mga kababayan? Ang tangi nilang magagawa siguro, huhusgahan siya sa 2028, mga kababayan. Doon ang magkakaalaman yan. Pero the thing is, makakatakbo uli siya into another office sa mga susunod na taon. Diba, sa mga susunod na election. Pwede uli siya tumakbo into a higher office. Kasi hindi naman siya na-impeach eh. So, ang ginagawa kasi dito, mga kababayan, is kailangang ma-impeach, no? Yun yung sinasabi. Kailangan daw pong ma-impeach si Sara Duterte para mapanagot siya doon sa mga akusasyon sa kanya. No, doon sa mga di umano mga pandarambong, no, o corruption, o graft and corruption na kanyang ginawa daw, mga kababayan. 'Di ba? At the same time kasi kung siya po ay ma-impeach, mga kababayan, hindi na po siya makakatakbo into a higher office. 'Di ba? Napakagaling po. No? Napakagaling ng mga nasa likod nito. Tuloy. No, yung una sila nag-file ng petition sa Korte Suprema upang ideklara na unconstitutional yung unang impeachment complaint laban sa vice. Okay. Pangalawa, ito ay laban para sa rule of law. Okay? Yung Ang tanong kasi dyan, mga babayan, papanigang pa kaya yan ng Korte Suprema? Yun yung tanong natin eh. No? Kasi baka yung taong bayan magalit din sa Korte Suprema kung sakaling panigan na naman nila na hindi ituloy itong impeachment complaint na to. Okay, ganito kasi, no? Ang isa sa nakikita kung pagkakaiba, no, neto mga kababayan natin, nakikita naman natin na hati sa iba't ibang paksyon eh. Ang ating lipunan ngayon. No? Ang pinagkaiba kasi, mga kababayan, ganito. Yung mga DDS, kapag di nila nakakuha yung gusto nila, nagrarally sila. 'Di ba? Nagrarally sila. Bukod po doon sa ibang mga grupo na nagrarally, no, bukod po doon. Doon tayo sa mga DDS, nagrarally sila, mga babayan. Okay, ang pinagkaiba naman, no, dito sa mga tao na gustong ma-impeach etong si Sara Duterte, no, kung ano yung mga nagiging decision dyan, hindi ho sila nagrarally. Kumbaga, nire-respeto pa rin. Kahit galit sila, nire-respeto pa rin nila yung batas. Etong mga nasa kabila, etong mga DDS, galit sila, hindi nila nire-respeto yung batas. Yan yung pinagkaiba. Diba? hain ng petition for certiorari ay kanyang huling depensa. Last card ni BP Sariana. Ito yung magsisilbing preno sa isang mabilis na tren. O ano? Kung makakuha siya ng PRO, mapapatunayan niya na ang batas at ang saligang batas, no, ay mas mataas kaysa sa numero ng mga politiko doon sa Kongreso. So, pag nakuha niya, na-convince ng Supreme Court, di tapos ang laban, unconstitutional na naman, or kaya grave abuse of discretion, amounting to lack of jurisdiction na naman. So, happy-happy na naman siya. Okay. So, ang impeachment na to ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito po ay isang constitutional crisis sa harap ng ating mga mata. Kapag yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay tumangging kilalanin ng proseso ng Kongreso at dinala laban sa Supreme Court, sinusubok po nito ang tatag ng ating demokrasya. Okay? So, ang tanong ngayon, ito ang tanong. Iinom muna ako ng kape. Sarap pagkape. So, ito po ang tanong. Sa sitwasyon na to, sino ang mananaig? Ang bilis ng Kongreso na mag-impeach o ang kapangyarihan ng Korte Suprema na magpaliwanag ng batas? Yung pananahimik ni Vice President Sara Duterte na yan, no?
yung kanyang hindi pagkibo sa darating na March 25, ay yan po ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay katahimikan bago ang bagyo ng isang malaking legal na bakbakan na magdedetermina kung paano natin uunawain ang hustisya sa ating bansa. So, yan po ang ating paliwanag ngayon tungkol dyan sa planong pag-absent ng Vice-Presidente sa nalalapit na pagdinig or mini trial sa Committee on Justice sa House of Representatives. So, isa pa, ito isang personal na opinion pa to. Kaya din hindi ating siguro nararamdaman nila na napakalakas na mga ebidensya at aligasyon na nakasulat dun sa reklamo. Ito eh. Mahirap banggain yung mga testimonya, affidavit ni Ramil Madriaga na dati niyang allegedly ay kasamahan, no? At mabibigat ang mga paratang dito. At marami pang ebidensya na naipakita doon sa reklamo sa impeachment complaint. So, ang diskarte tuloy, nabanggit ko na nga kanina, ay hindi para humarap sa impeachment trial, kundi harangin ito at maghanap ng technical na butas upang Yan na hindi naman. muling matuloy ang impeachment trial sa Senado. So, kung paniganan sila ng Korte Suprema katulad ng isang taon, ay Swerte. may posibilidad nga, no? Kung papanigan sila, na hindi na matuloy muli itong impeachment trial. So, baka masisi na naman dito yung, yung ilang kongresista na nagmadali no, sa preparasyon ng isang reklamo laban sa Vice Presidente at hindi masyadong pinag-aralan ang kanilang mga ginawa o sinulat na reklamo at hindi ganon kahigpit na sumunod sa proseso pagdating sa pagsasumite ng isang impeachment complaint sa House of Representatives. Okay, so yun mga kababayan. So, dito, napag-usapan din, no? Dito sa video na to ni Attorney Bueno, napag-usapan din, no? Na, yun nga, ayaw nilang gumulong talaga, no? Yung impeachment. Kasi siguro, no? Sabi nga natin, no? Doon sa mga nakaraang vlogs natin, nakikita nila na mahirap sagutin talaga yung impeachment complaint ni Sara Duterte. 'Di ba? So, since nahihirapan silang sagutin, no, dahil sa bigat nga po ng mga akusasyon, sa bigat po ng mga ebidensya di umano laban dito kay Sara Duterte, dadaanin na naman nila sa technicalities. At susubukan na naman nilang paabutin sa Korte Suprema. So, doon na naman sa Korte Suprema. So, ang tanong, hindi na, ang ano rito, mga babayan, no, anong mangyayari? 'Di ba? So, kung yan ay dinismiss na naman ng Korte Suprema, mga babayan, no, wala na naman nasagot, no, doon sa mga akusasyon sa kanya. Hindi na naman niya nasagot yung mga kasong graft and corruption laban po sa kanya. 'Di ba? So, kayo, ano sa palagay po ninyo, no? Yan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.